Mind you, lahat tayo merong karanasan kagaya ng mga alagad. Katulad ng mga alagad, dahil hindi nga natin naiintindihan, natatakot tayo. If future is uncertain, we are always afraid. Yes or no? Dahil hindi natin alam ang mga mangyayari sa kinabukasan, natatakot tayo. O kaya naman, dahil hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari sa atin ngayon, o yung mga nangyayari sa atin sa nakaraan, napuprustrate tayo, nadidisappoint tayo. Tama o mali? Kaya kung minsan, kagaya tayo ng mga alagad, nagtatago na lang tayo. Nakapinid ang lahat ng pinto. We don't want to listen anymore. We don't want to open our eyes anymore. Kasi masyado tayong takot, masyado tayong nalilito, hindi natin naiintindihan kung bakit pinapayagang mangyari ito ng Diyos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. And for one last time, Happy Easter po. Dahil ngayon, ang huling araw sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At itong pista ng Pentecostes, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi po ito original sa atin, ha? Okay lang ba sa inyo yan? Ito'y pistang hiniram lang natin sa mga Hudyo, o hindi naman hiniram, kasi pag hiniram, isosoli pa eh. Kundi inadapt natin ito mula sa mga Hudyo, ito ay inako na din natin, sapagkat nagkaroon ng bagong kahulugan ang Pentecostes mula sa lumang kapistahan ng Pentecostes para sa mga Hudyo. What is Pentecost? Una, yung Pentecostes ay tumutukoy sa 50 araw pagkatapos ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya Pente, di ba yung Pentagon, shaped with 5 sides. Penta, 5, 50. Bakit 50? Dahil kung kukwentahin natin, ilang araw meron sa isang linggo? 7. And 7 is a number of completion and perfection. Tapos, yung 7 days, i-times mo sa 7 weeks. So, completion of all completion, perfection of all perfection, dagdagan mo pa ng isa, ganap na. Perfect na. Kaya, 7 times 7, 49, plus 1 day, today is the day of Pentecost, the day of fulfillment of God's promise to send the Holy Spirit to us. Yung kahulugan ng Pentecostes para sa mga Hudyo, ito'y pinagdiriwang nila para ipagpasalamat sa Diyos yung pagbibigay ng 10 utos na inukit sa mga bato. Tanong, bakit ba binigay ng Diyos ang 10 utos? Tanong niyo sa akin, bakit? They want to know and understand the will of God, at bilang tugon, gusto nilang malaman at maintindihan ang kalooban ng Diyos, binigyan sila ng 10 utos para alam nila ano ang gusto at ayaw ng Diyos. Pero ang pangako ni Ezekiel, darating ang panahon na ang utos ng Diyos ay hindi na lamang sa bato nakaukit, kundi sa puso ng tao. At ito'y binigyang kaganapan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Kaya ngayong araw na ito, inaalala natin, nang dumating ang Espiritu Santo, yung kalooban ng Diyos ay mas ipinaunawa sa atin
sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Espiritu Santo sa ating mga puso. At ito'y makikita natin sa nangyari sa mga alagad. Narinig natin sa Ebanghelyo, noong una, hindi nila maintindihan ang kalooban ng Diyos. Ang kanilang sinusundang Panginoong Jesucristo, nakita nila kung paano dinakip at pinahirapan. Nagtakbuhan sila, hindi kasi nila naiintindihan. Kahit pa napakaraming paliwanag na ang ginawa ni Jesus, hindi nila naiintindihan. Nang ang Panginoon ay muling nabuhay at umakyat sa langit, naintindihan na ba nila ang lahat? Hindi pa rin ganoon kalinaw sa kanila kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Pero nang bumaba ang Espiritu Santo, everything made sense. Na pag ugnay-ugnay nila, lahat ng nangyari sa buhay ng Panginoong Jesucristo, mula nung kasama nila ang Panginoon, hanggang sa ang Panginoon ay muling nabuhay at umakyat sa langit, dati, parang mga sabog na piraso ng jigsaw puzzle. Nung dumating ang Holy Spirit, nabuo at nakita nila yung malaking picture. Kaya pala ganun ang mga nangyari. Kaya pala siya muling nabuhay. At nung nalaman nila yung kalooban ng Diyos, doon sila nagsimulang magpahayag ng salita ng Diyos. When they finally understood the meaning of everything that happened in the life of Jesus, in His death and resurrection, and in His ascension into heaven, the life that He shared with His disciples, kahit hindi naging madali yung journey nila, yung mga karanasan nila na yon, na nakita na nila yung kahulugan, yun na yung ipinahayag nila. At dahil doon, maraming naging tagasunod ang ating pananampalataya. Mind you, lahat tayo merong karanasan kagaya ng mga alagad. Katulad ng mga alagad, dahil hindi nga natin naintindihan, natatakot tayo. If future is uncertain, we are always afraid. Yes or no? Dahil hindi natin alam ang mga mangyayari sa kinabukasan, natatakot tayo. O kaya naman, dahil hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari sa atin ngayon, o yung mga nangyari sa atin sa nakaraan, napuprustrate tayo, nadidisappoint tayo. Tama o mali? Kaya kung minsan, kagaya tayo ng mga alagad, nagtatago na lang tayo. Nakapinid ang lahat ng pinto. We don't want to listen anymore. We don't want to open our eyes anymore. Kasi masyado tayong takot. Masyado tayong nalilito. Hindi natin naiintindihan kung bakit pinapayagang mangyari ito ng Diyos sa ating buhay. Yung nagpapaka-healthy ka naman, mapili ka na nga sa pagkain, nagkasakit ka pa rin. Active na nga ang lifestyle mo, nagkasakit ka pa rin. Wala ka namang ginagawang masama, inaargabyado ka ng ibang tao. Di ba? O nagtataka ka, bakit ang daming masasamang tao hindi pinarurusahan ng Diyos? These are the questions that makes us afraid, makes us anxious, makes us disappointed and frustrated. Di ba? Tama ba? Madami din ba kayong mga tanong na hindi ninyo maintindihan? Madami din bang sitwasyon sa buhay ninyo na hindi ninyo maintindihan? Ang magandang balita sa araw na ito, ang Espiritu Santo ay tumutulong sa atin upang unti-unti maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. That everything happens with a purpose. Can everybody say, everything happens for a purpose? May dahilan sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. At hindi man natin alam ngayon, kagaya ng mga alagad, pagdating ng Espiritu Santo, nalaman din nila pagdating ng takdang panahon. Amen? And we just have to be patient. We just have to be trusting as we wait for that day to come, that everything will come to light and we will understand everything that happened into our life. Kailangan lang nating maghintay ng matyaga at mapagtiwala hanggang sa dumating yung araw na maunawaan natin ang lahat. Amen ba yon? Pero pangalawang idinudulot ng Espiritu Santo, hindi lang pagkaunawa natin sa kanyang kalooban. Tinutulungan din tayo ng Espiritu Santo na magkaunawaan.
Sa ating mga Tagalog, ang ganda ng meaning ng pagkakaunawaan. Sa ating mga Tagalog, kapag may nag-aaway, ano ang tawag natin doon? Hindi sila nagkakaunawaan. They do not understand one another. Di ba? Ano ang tawag natin sa taong nagkakagustuhan o nagmamahalan? May pagkakaunawaan na sila. Sa English ay MU. May mutual understanding. Nagkakaintindihan sila. At narinig natin sa unang pagbasa, hindi ba? Iba-iba yung salita ng mga tao, pero nagkaintindihan sila. It may be because of a miracle from the Holy Spirit na nagkaintindihan sila. Na kahit iba-iba yung salita, tinulungan sila ng Espiritu Santo para magkaintindihan ng lengguwahe. Pero pwede rin naman na yung tinutukoy doon ay symbolic. Na ang pagkakaintindihan ng tao ay hindi lang sa pananalita. Ang pagkakaintindihan ng tao ay nasa puso. Because there is a language that everybody can understand. Clue, that is not English. Pag pumunta kayo sa Vietnam, maraming hindi marunong mag-English doon. Pag pumunta kayo sa Japan at China, ganun din. What is a universal language that everyone can understand? Ask me what? The language of love. Kaya nga nagkakainlaban kahit Pinoy at foreigner. At mas gusto pa nga yata ng mga ibang Pilipino yung foreigner kaysa sariling atin. Imported, eka nga. Diba? Sa pag-ibig, lahat tayo nagkakaintindihan. Ang malasakit ng isang Pilipino, maa-appreciate ng ibang lahi. Tama o mali? Kaya nga favorite din tayong i-employ ng mga banyaga, hindi ba? Yung malasakit ng mga taga-ibang bansa at yung kanilang pagmamahal, na-appreciate din natin at naiintindihan natin. Amen? Walang pinipiling salita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman sa tulong ng Espiritu Santo, sana magkaunawaan tayo sa ating mga pamilya. Kung minsan pa nga, yung mga salita yung nagiging dahilan, kaya hindi tayo magkaunawaan eh. Di ba? Yung mga pabalang na salita. Yung mga salita na hindi mo naman kailangang sabihin. Tama o mali? Di ba? Marami tayong mga nagagawa o nasasabi na nagiging dahilan kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Kaya hilingin natin sa Espiritu Santo ang biyaya ng pag-uunawaan. Amen? At ang ganda ng salitang pang-unawa. Pag sinabi nating unawa, sabihin nyo nga, unawa. Unahin nyo'y awa. Unahin ang awa sa kapwa-tao. Ang palagi ninyong iisipin, hindi pare-pareho ang magulang na nagpalaki sa atin. Hindi tayo pare-parehong maganda ang gising. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang maganda gising? Huwag mong basta-basta bibiruin, sapagkat sabi nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa... O, di ba? Kasi iba-iba tayo ng mood eh. Ikaw kahapon, iba ka sa ngayon. Pero parehong tao ka lang naman. May nababago eh. Kaya nga, palagi ko sinasabi sa mga mag-asawa, talagang kung minsan hindi kayo magkakaintindihan. Pero isa lang ang sikreto, para hindi kayo maghiwalay, tanong nyo sa akin ano, huwag kayong magsabay ng toyo. Magbigayan kayo, mag-unawaan kayo. Ikaw ngayon, bukas ako naman. Di ba? Kaya, yung biyaya ng Espiritu Santo, hindi lang tayo tinutulungang unawain ang kalooban niya, tinuturuan tayong unawain ang isa't isa para tayong lahat ay magkaroon ng pagkakaunawaan. Amen ba yon? At panguli, sabi sa Ebanghelyo, ang dulot ng Espiritu Santo ay kapatawaran. Amen? Sapagkat kung nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, gugustuhin nating sumunod sa Kanyang kalooban. At kung hindi man tayo nakakasunod sa Kanyang kalooban, kapag tayo'y nakagawa ng kasalanan, hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Hindi lang tayo hihingi ng tawad sa taong hindi natin nakaunawaan. Humingi din tayo ng tawad sa Diyos kapag hindi natin nagawa ang Kanyang kalooban. At ano ang pangako niya sa atin? Ibinigay niya ang Espiritu Santo sa simbahan sa pamamagitan ng Kanyang mga alagad
upang mapatawad sa kumpisal ang ating mga kasalanan. Kaya mahalaga ang pagdulog sa sakramento ng kumpisal kasi hindi naman pwedeng tayo lang ang nagkakaunawaan. Dapat maganda rin ang ating ugnayan sa Diyos. Amen ba yon? At huwag kang mag-alala, sakali mang hindi mo palaging nauunawaan ang kanyang kalooban, sakali mang hindi mo palaging nasusunod ang kanyang kalooban, ikaw ay patuloy na inuunawa ng Diyos. Kaya kanya pinapatawad. Pero sana, ang maging ganti mo sa kanyang kapatawaran ay patuloy mong sikapin na tuntunin, alamin, unawain ang kanyang kalooban at gayon din naman, mahalin ang iyong kapwa, sikaping unawain ang isa't isa. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.